Dalawang taon na ang lumipas. Sa tulong ng aking ama, natupad ko ang aking pangarap na maging abogado. Nakapagtapos ako ng law at nakapasa sa bar exam. Handa nang ipaglaban ang hustisya. Ngunit sa likod ng aking tagumpay ay isang madilim na katotohanan. Si Jel ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Nakakulong dahil sa tamper ng ebidensya at pag-ako sa kasalanang ako ang may gawa. Kasalanang nagawa dahil sa inggit na dinagdagan ng mabibigat na salita. Dahil sa kapangyarihan at koneksyon ng aking totoong tatay, ang hustisya ay nasantabi at ang katotohanan ay natago. Sa tulong niya ay magaan ang buhay niya sa presento. Naalagaan siya roon dahil utang na loob daw ng itay sa pagsalba ni Jel sa akin. Hindi nagbati ang mama at itay. Buod daw ng trauma ni mama sa kanya. Nanatiling silang si Bel at si Bel, balita ko, dalaya na. Ngayon, bilang isang abogado, dala ko ang mabigat na tanong. Paano ko ipaglalaban ang hustisya kung ang katotohanan ay ako mismo ang nagtatago? Paano niyo kaya ako madadakip? Lahat ay nawala sa akin. Maging sa lamay at huling hantungan ni Daddy ay hindi ko man lang siya nakita. Nabulok ako sa kulungang ito sa loob ng 6 na taon. Ni kahit anong sabi ko sa mga abogado na si Justine ang pumatay kay Tina at kay Daddy, ay isiniwalang bahala dahil sa matibay na ebidensyang ginawa ni Jel. Nawalan ako ng pag-asa at naghahangad na lang ng kalayaan. Ba't ka nandito? Gusto mo bang dumalaw sa ate ko? Huwag mo akong maapi-api. Wala akong kapatid na mamamatay tao. Correction, ako ang unang gusto mong patayin. I just take my revenge soon first move. Kaya pinatay mo pati tatay natin? Malinis ang investigasyon. Malinaw ang ebidensya. Hindi ako ang namatay sa kanila. Talaga ba? Mabuti at pinapatulog ka ng konsensya mo. Kinaya din ba ng konsensya mo na iba ang nakulong? At ikaw ay malayang naglalakad? Choice niya yun. At ganun siya magsakripisyo ng kaibigan. At alam kong ginawa niya sa akin yung dahil nang-awa siya sa akin. Gaslight pa more. Matuto ka rin makaramdam. Huwag puro yung sarili mo ang iniisip mo. Wow! Coming from you? Bakit? Alam mo bang may depression at anxiety si Jel? Di ba wala? Gaslight pa more. Pa, kaya na ka pa dito? Oo, opo ka na, nag-order na ako. Mabubutas na yung cellphone mo. Si Jel, kamusta siya? Nagtanong-tanong ako. May depression at anxiety si Jel. Harap-harapan niyang nakikitang sinasaktan ang nanay niya, ng ama niya at gayon din sa mga sumusunod na naging kasintahan ng mama niya. Pati kasintahan ng mama niya muntik na niyang patayin. Sa kulungan muntikan ng may magpatayan sa paghatid niya ng mga kasinungalingang mensahe. Kaya ba ganun niya ako pagsabihang magiganti? Kaya ba napatay mo sila anak? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ayaw kitang disturbo sa pag-aaral mo anak. Justin! Ma, andito na ako. Oh, andito ka na pala. Ma, stop muna tayo. Dali lang. Oh, kumusta sa trabaho na? Ay, ang daming kliyente, ma. Nakakapagod. Ang dami naman ito.
Ma, kapag nakapag-ipon na ako, lilipat na kita sa maliking bahay na may aircon. Ay, sus, ang bait naman ng batang to. Sige, promise mo yan, ha? Para din may pagmakalaki kita sa mga sisi ko. Malapit na daw lumaya si Belle? Oh? Bakit pa kasi lalaya yung batang kriminal na yun? Sus, pag nakalabas yun, mag-ingat ka. Baka may galit pa sa'yo yun. Alam kong dismayado si Rigor dahil nagkaanak siya ng kriminal. Hay, nako. Ay, bata-bata, kriminal. Ang malas mo talaga sa kaibigan. Si Jill pa. Naku, isa pa yun. Pinatay ba lamang yung kaklase mo, pati si Rigor? Walang kapatawaran ang ginawa niya. Ba't naging kaibigan mo mga kriminal? Ay, magdahan-dahan ka! Wala ka naman kahati dyan! Ay, tutubig! Paano kung kriminal rin ako, Ma? Siyempre, ako maghahati dyan sa presinto. Pero, abogada ka naman. Paano ka magiging kriminal? Ha? Nagbibiro ka ba? Hindi. Justin? Joke lang, Ma. Grabe naman makasigaw, ang ingay. Kumain na nga lang tayo. Hi, Jen. Ayoko na dito! Ha? Dito ka na. Dito ka dapat. Pero, Jen, ganda kayo ng makeup ko sa'yo. Scary. Creepy. Tapos yung pagsaksak mo kay... Stop! Anong paandar to, Jel? Daddy! Jel! Present! Shut up! Ini, mini, mini, mo. Kalayaan. Ito ang matagal ko nang hinahangad. Bagong buhay. Hindi ko na ipipilit ang hustisyang ipinagdamot sa akin. Kung ngayong nasasaktan, batay sa talaan ng hukuman na nagpapatunay na ganap na naisilbi ni Didinda Santiago ang 6 na taong sistensya para sa kasong attempted murder. Inuutos ang kaniyang agarang pagpapalaya maliban kung may iba pa siyang hinaharap na kaso. Malaya ka na, itinako. Ito na ang simula. Malaya na Tatapos ako. na ng hearing ni Belle. Sabi ng mga invent, nagpapakalat daw ng balita si Natividad na hindi daw siya ang pumatay. Hindi sino? Ang kaibigan niya kabungado na madalas bumisita sa kanya. Sabi din niya na inako niya wala. Baliw na nga. Hello? Okay, tell them I'm on my way. Attorney Aguilar. Miss Reyes, Have a seat. What crime did you commit? Pinatay ang aming ama ng aking kapatid dahil hindi siya binigyan ng hati ng lupa. Nasaksak niya ito at kinalaunan ay nawalan ng buhay ang aming ama. Ngayon, ano ang gusto mong gawin? Dahil hindi matibay ang ebidensya, kukulong ngayon ang kuya ko na walang sala. Tulungan mo naman ako, attorney. Gusto kong makulong yung pumatay sa tatay ko.
Ay, Ben, masaya ako na makalaya ka. Salamat, Ma'am Rika. Ito nga pala mga papeles ng kakay mo lang. Salamat po. At yan na pala ang kaswin ng tatay mo. Ikaw na bahala. Bel, anak, siguro pag nabasa mo ito, wala na ako. Dahil ayaw ko tumakita at mabasa mo dahil baka isipin mong luwag ang daddy mo. Mahal na mahal ka ng daddy, anak. Kahit busy si daddy sa work, ay alam mong naglalaan ako ng oras para sa iyo. Ako ang super daddy mo na handa kang tulungan kahit profesyon ko man ang kapalit ng iyong kaligtasan. Patawad kung minsan naisip mong wala na akong oras para sa iyo. Pero nak, ginawan ko talaga ng paraan ni daddy lahat. Sana sa mga araw na wala na ako ay kayanin mong tumayo mag-isa. Sana ay habaan ng pasensya mo at palaging mainit ang ulo. Matuto kang magkumbaba at magpatawad. Ikasasaya ko yun. Palagi kang umiti at magpaganda. Maganda kong Belinda. Mahal na mahal ka ni daddy. Nasa labas niyo ako. Anong ginagawa mo dito? Magkita tayo. Pasok. Hindi na ako magtatagal. Ito, Love letter mo? hindi ako pumunta dito para makipagbati sa'yo. Hindi mangyayari yon, mamatay man ako. At sulat ni Daddy yan para sa'yo, binasa ko na yung sa'kin. Kung ayaw mo, susunugin ko na lang. Akin na. Hindi mo ba alam? Ano? Wala ah. Justine, anak, patawarin mo si Papa sa lahat ng aking pagkukulang. Hindi ko man naibigay sa iyo ang pamilyang pinapangarap mo. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Matagal ko nang alam na hindi kita tunay na anak. Ngunit para sa akin, ikaw ang pinakang mahalagang biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Minahal kita, hindi dahil sa dugo, kundi dahil pinili kita na maging anak ko. Nang malaman ng tunay mong ama, ang bundis si Rosiana, di niya ito tinanggap. Kaya naman, pinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko ang tunay na nararapat sa iyo. Mabait ang nanay mo at nagpapasasalamat ako sa kanya at pinalikitan na mabuting tao. Ipinagmamalaki kita, anak, sa bawat tagumpay mo, sa bawat taas mong marka. Alam kong sulit ang lahat ng sakripisyo. Lumaki kang matalino at higit sa lahat mapagmahal. Kung darating ang araw na ako'y wala na, sana'y tandaan mong minahal kita ng buong puso. Hiling ko lang na patuloy kayong pamumuhay ni Bel bilang isang tunay na pamilya. Nagmamahal, Papa.
I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're old. I will. Tuluyang sumuko at nagbigay ng testimonya si Justine sa mga otoridad, na agad namang nagpatunay sa naganap na patayan. Hindi ko alam na tanging sulat lang ni Daddy ang makapagpasuko ni Justine sa presinto. Bumaba ang sentensya ni Jel mula sa habang buhay na pagkakulong hanggang sa 20 taon na pagkakulong. Dahil siya ang naging accessories ni Justine sa krimen. Ngunit sa mga ginawang test sa psychiatric evaluation, humarap si Jel sa Article 12 Reverse Penal Code of the Philippines sa excepting circumstances. Kaya siya ipinadala sa mental facility upang magamot. Nahatulan si Justine ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakulong. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko, Bel. Sorry talaga. Alam ko't alam mo na mahirap magpatawad, Justin. Pero kalimutan na lang natin kung anong meron sa atin. Best friend pa rin mo. May mga bagay na kailangang tapusin, Justin. Masaya ako na naging kaibigan kita. Pupunta ako sa States at aayusin ko ang buhay ko. Kakalimutan ko ang mga bangungot na nangyari dito. Ganon. Paalam. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sana ito nang huli nating pagkikita. Babaunin ko ang mga alaala ng pagkakaibigan natin, Justin. Ngunit hanggang dito na lang. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ikaw taya. Ba't ka lumuluha? Tulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Pwedeng sumali? Oo. Di pwede. Bakit naman? Basta hindi. Ako ang kaibigan. Halika na dyan, naglaro na tayo. Sa piling mo, tumaan man ang mga bagyo. Andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo. Di mawawala Kaya siguro sa nila ako palaro. kahit na Hi, bago ka lang dito? magkayo. Andito lang ako para Ako si Jel. Si Justin. Jel! Hi! Ano yan? Ginawa sa akin ni Daddy. Bagong lipat si Justin. Hi Justin, ako si Belle. Hi! Di kayo, palipat tayo. Gusto mo ikaw mauna? kaibigan mo. Di mawawala sa piling mo. Tumbaan man ang mga bagyo. Andito lang ako para sa'yo. Ano ang gusto mong paglaki? Ako ang Ako doktor, ako teacher, ako attorney.